Tradisyon ang usa sa butang nga gahatagan og bili natong mga tao. Busa dili katingalahan nganong buhi kini maski unsa kini kakaraan. Apan sa kapaspas sa pagdagan sa panahon, asa kini iplastar sa atong modernong panahon karon. Daghang mga butang sa atong palibot ang gagikan pa sa karaang henerasyon. Mabutang, itsura o batasan man, pirmi gayud kini magbalik-balik, bahalag unsa kakaraan. O kusanan niini ang atong gihuptang tradisyon, ang pagsayaw, pagkanta, o pagbuhat sa mga seremonyas, mga tradisyon nga gipasa sa atong katigulangan aron mapabilin kini. Busa sa atong panahon karon, makita nato kini pinaagi sa art. Klase-klase ang makita nato nga mga matang sa art karong panahon na. Ug tungod niini, makita nato ang talento ug abilidad sa matag usa. Apan usahay na ay mga talento ilabi na sa paggama og tradisyonal nga mga matang sa art nga dili nato gakapansin tungod kay minus ang gabuhat niini. Usa na niini ang gitawag nga paper cutting. Sa karaang panahon sa nasud China, gimugna ang usa ka tradisyon nga matang sa art nga mao ang paper cutting. Popular kini kaniadto pa ilabi na sa Shang Dynasty. Gabuhaton kini og gaihatag sa sikinsaman ang gaselebrar sa ilang adlaw na tawhan, kauban na kung moabot na ang katigulangon. Kasagara para dekorasyon ang hinungdan ngano ginahimo kini. Apan alang sa mga insyek, usa kini kapampaswerte, pagbulahan og para sa maayo ug taas nga kinabuhi. Ang mga gagama niini, mga babae, gihimong ilang panginabuhian. Karong panahona, wala ra kayo nalayo ang bili sa paper cutting nga art. Gani gahimuon kining negosyo. Kung inyong tan-awon sa internet, mga pictures, videos, ug mga articles ang nabuhat na bahin sa mga individual nga gipili ang paper cutting isip panginabuhian. Sayod ba kamo mga kapuso nga ang usa ka produkto gikan sa paper cutting art mudagan sa sobra sa 1,000 ka pesos ug ang kinahanglan lang mao ang papel, ang blade ug ang taas nga pasensya. Kini sumala pa sa among nahinabi nga usa ka artist sa paper cutting. Siya si Darrell Redondo, 22 anyos nga lumulupyo dinhi sa Lapasan agang Salcedo Compound. Klase-klase ang gabuhaton ni Darrell. Sulod sa iyang working area, makita ang iyang gipahimong tsinelas nga porma ang iyang jersey sa basketball. Mga charcoal drawings, ug ang mga ginama niyang produkto gikan sa paper cutting. Usa ka bulan pa lang siyang gahimo niini. Ang reason ginagawa ni nga naghimo ko ani nga paper cutting is because kato nga time kana boringan bitaw ko wala ko ilain lingaw ba. So nakita ko sa isa ka salida sa TV and then nakita ko silang rate dito ilang paper cutting, first paper cutting sa Philippines. Ilang rate is 40,000 to 30,000 pero human size na na. And then nakita na ko na iyang design is murag makaya bitaw nako. So nag-try ko og gamay. And then nakahimo ko medyo ordinary lang siya. And then kung mag-try ko mas dako para mas unique. Then mo rin nakahimo na ko mga nila yun for a short of time lang. Klase-klase ang gama ng disenyo ni Darrell. Ang kada disenyo adunay bili para kaniya. Ang reason ako nga nag-cut ko ani is because i-display man ako sa katong kong friends bitaw sa Facebook na mga foreign sila. So basically na friend nga taga Japan. So wala man Japanese nga nagnaon. So nagimo ko nga pang pure nga pang Filipino lang siya nga native bitaw. Ako lang nag-sketch ani tanan. Himuhang bay. Gikuan ako kung noon na ako nga kanang usually kanang beauty sa usa ka kuan. Kanang native nga tao sa Iloilo or something like that. And kanipod siya kaya akong reason ani is the unique ko sa one time naglakaw ko kita ko kanang isda and then gilulan siya o kanang sa bird and then so ako nga maghimo pug ko kuan kanang
based on sa mga animals ba. So mo ni una na akong trip about sa animals nga kuan. Paper cutting. Gani pod kuan. Makita pod na ni siya nga proud as a Filipino. Usually ang kalaysa yun makita yun sa Philippines. Sa unang panahon. Mao ni. Kani siya akong reason din mo kuan is kay ang style sa gawat ang isa ka style sa India ay fold nila and then ila na yung i-cut and then i-open na nila so reflect na yun. Pero ilan to lahi. Ang ako basic ko sa kubo, sa bamboo and then sa coconut na which is in the Philippines. Una na akong cut. I think womanizer ni siya kay mga babae dun and basta wala yun siya man. Kakat-cut naman kuhan siya. Muna pinakauna na akong cut sa tanan. Una ko nag-practice. Kita ko sa internet, I view some pictures and then kita na ako si Kat. So, hindi mo idea na. Kung mag-imo na po another face agad nga, compare na po ako na sa gimo. Ibutan ako sa isa ka cross para mas unique bitaw siya. And then, nasa mga gagmay nga cross para medyo sir, kanang lahi sa tanan ba. Kanang remember na akong mga face akong friends. So ako lang ginahimo. Kuan na. Like mo siya nga paper, medyo baga ka siya nga paper, so dili din ako siya kailangan magagmay og cut. So dapat din ako, kung i-cut ako siya pamapaka na naman. Ang purpose na ako is ma-connect ang each paper para padulong sa isa ka kuan, sa isa ka image, mabalhin din. So i-connect din ako ni sila, connected sila. Kinigama niya nga litrato sa Sacred Heart of Jesus para sa iyang higala. Kada isa niini mabuhat niya sulod sa mubo nga panahon. Ug kasagara, mahurot gayud ang iyang oras sa panglaag tungod sa iyang paghimo og mga ingon-ani nga art. Apan usahay kung nakatutok gayud si Daryl sa iyang gabuhaton, dali ra niya kini mahuman. Sama na lang sa litratong inyong gakakita nga nabutang sa pinakataas nga bahin sa butanganan. Tunga sa usa ka adlaw lang niya kini gibuhat. Sama sa mga artists nga adunay signature sa ilang mga nabuhat na artwork, si Daryl usab ana gihapoy signature. Sa kada mabuhat niya, aduna siya gaibutang nga pangalan niya. Apan dudoy lang ang iyang gagamitong dagnay, dili ang iyang tinuod nga pangalan. Apan butyag ni Daryl kanamo nga dili lang kana ang timailhan sa iyang gibuhat. Kung inyong mapansin, ang gabuhaton ni Daryl nga mga art sa paper cutting, sumpay. Kung ipatindog ang iyang mga gibuhat, dili mapilo o magbitay. Kung ipa-frame kini, murag embossed ang litrato tungod kay bakante ang background niini. Lingaw ang iyang gabuhatong matang sa art. Daw murag trace-trace ka lang sa papel gamit ang blade. Pero kung ikaw mubuhat ni ini, makaingon ka usab nga kuti kaayo kini. Tungod labaw na kung dili ka hana sa paghawid sa blade. Ug dugang pa, dili gayud ka kaikya sa posibleng pagsamad tungod sa kahait ni ini. Apan taliwala man sa iyang gisulti kanamo, iya kaming gitudluan kung unsaon kini. Ug usa na ako sa misulay ni ini. Unang higayon ko pa kining nabuhat. Ug sa tinuod lang, lisod gayud siya ilabi na kung kurbada kaayo ang imong gahimuon nga pattern. Sulod sa napulo ka minutos, kini pa ang itsura sa akong nabuhat. Mura lang ang papel nga daghag buslot. Pero kinadugayan, natansya-tansya na nako kung unsaon ang paglihok sa blade.
ug nahuman ra gayud nako ang akong gustong disenyo. Unsa na lang kaha si Daryl nga naghimo ning iyang sobra kadako ug detalyado nga disenyo. Gikan sa mga isda nga giporma niya nga suba, mga dahon sa kahoy ug mga langgam sa kalangitan. This one, hindi siyang medyo unique. Kay 2 weeks na ko siya gihimo, and then medyo naging siya art kay, as you can see, river ang yan design, pero i-connect na ko siya sa small na fishes din. Himo ko sa fish, so about nature din siya. Himo ko sa mga fish para ma-connect siya, and then pagbutan ko dito sa bird's food. I-connect ko na ko sa birds sa taas, and then sa mountains, and then the sun. So diri po sa kahoy, and then isa dayon ka human being para medyo kompleto ang image niya. Lisod siya imoon kay kailangan siya i-connect, kailangan ito pasensya. Sama sa mga nakita ni Daryl sa media, gikonsidera niya nga magnegosyo ning iyang talento. So i-try lang, what if unique kay something fresh man sa mata. And then bago pa ko din dagan na nag-order. Mao po. Punta, hopefully. Kung adunay interesado nga magbuhat ni ini, adunay gibilin nga mga pulong si Daryl. Ako lang sa inyo is kana kung nagid mo kanang art, nagid mo talent, then give a shot. Ayaw gid mo gaglo, i-try lang gid ninyo. Kay tanan man talaga ang chance. Tanan man ta magsugod sa pinakaubos, and then mabot na sa pinakataas. Ang tradisyon bahalag-on sa kakaraan, magpabilin gihapon sa atong modernong panahon. Magbag-o man ang itsura sa mga disenyo o ang buot pasabot sa mga artwork sa paper cutting, apan ana apagihapon ang bilin niini. Ang pagbaid sa talento o abilidad sa tao, o ang bilin niini, isip panginabuhian. Ako si Sylvia Aguhob para sa Isyu Karon.